niya, ng mga kapatid niya at ng magulang niya, maging missionary siya. And he also had the heart to be a missionary. But then, sabi niya, sabi nung kapatid niya, huwag ka nang tumakbo. Sabi niya, but God gave me the gift to, God gave me the gift to run. So sabi niya, I have to run this race. I have to, in order to win the battle, you have to run. Ayan, tusok na naman po ang kalooban ng ating kandidata. Kasi, clear, and she is a media person, ginamit ng Panginoon kung ano ang medium that is close to her heart. Film, media. Kaya, from that day on, November 30, she signed her certificate of candidacy. And incidentally, and maybe providentially, November 30 pala, ang kanyang lolo na si Bonifacio Inocencio, ang kanyang lolo, si Lope Casantos, lolo niya si Lope Casantos, ang ama ng ating balamilang Pilipino. Siya pala ang nag-propose na ang November 30 ay gawing Bonifacio Day. Nalaman lang ngayon later na yung pala ay bahagi ng kasaysayan. So, yun po ang konteksto ng pagtakbo ng ating senadora. And as of today, the team is living by faith because of the higher purpose. Beyond the winning, the team is all excited about telling the story of God's movement in this field. Maybe kami, ang ikikwento namin ay paano kumilos ang Panginoon sa kampanya bilang kandidato si Kata Inocencio at bahagi ng Bagong Pilipinas. Pero mukhang ang challenge na yon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Dahil may bahagi tayo sa iba't ibang larangan ng gawain. One vote is a very historical, the building of one vote is a very historical event in this society today. No? Parang it is already an expression of our body to be part of the four spheres of governance that each one of us, individually and as a body, should be involved in. And those are, 1, family governance, two, governance in the economic or wealth field, or in whatever sphere of purpose we are in, kung estudyante. 3 is governance in our civil family, civil governance, and of course the church. Kaya, pinalalabas, mukhang ito, mula dito sa birthing Lupang Hinila, Iran. Pinapanganak pa lang ito, kinukumadro na ito noong 2004. Now, 6 years after, we are already in the stage of building. Tinatatag na natin ang lupang hinirang ayon sa mata ng Diyos. Ang lupang hinirang na talagang nais ng Panginoon para sa atin. We are now there, building. The building blocks, andyan na sa paligid natin. Meron ang pundasyon. Tayo ang pundasyon nito. Ang salita ng Diyos ang pundasyon natin. May andyan na ang mga materials. Andyan na ang pako, andyan na ang hollow block, andyan ang semento, andyan ang steel bar. Kinakailangan na lang nating pagtulong-tulungan ang pagtatatag ng lupang hilingan. And today, as we are at the dawn, or at the 7 days na lang tayo, we will celebrate na yung March 16, 1521, the 489th anniversary, but also the start of the 490th year. Diba? Ano ba ang sinabi ni God tungkol dyan? Tignan natin. Nasa Daniel yan eh.